Napasok ng hackers ang website ng Senado sa gitna ng mga ulat na may pagbabanta sa seguridad ng institusyon. Kabilang sa mga post na nailathala noong June 10 at June 11 ay mga mensaheng naglalaman ng mga pangalang Angelica at Ashley, kasamang isa na nagsasabing your system has been tralalelo tralala na may kasama pang link ng isang Facebook profile. Base sa inilabas na pahayag ng Senado, agad nagpatupad ng security protocols ang kanilang technical team upang makontrol ang problema. Sinimulan na rin ng Electronic Data Processing Management Information System o EDPMIS Bureau ang investigasyon upang malaman ang sanhi nito. Hanggang alas 3:30 ng hapon, nananatiling under maintenance ang senate.gov.ph, isang grupo na nagpakilalang DulSec-PH ang umako sa di umano'y defacing ng Senate website. Ayon sa grupo, minomonitor nila ang mga nangyayari sa gobyerno at humihingi sila ng transparency and accountability mula sa mga opisyal nito. Gayunpaman, batay sa paunang pagsusuri ng EDPMIS Bureau, wala namang indikasyon na may nakompromisong confidential o sensitibong impormasyon sa nasabing website. Ngunit dahil sa nangyari, magpapatupad sila ng karagdagang security measures upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Kaugnay nito, ang Department of Information and Communications Technology o DICT ay nakikipagtulungan na rin sa Senado, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at iba pang law enforcement agencies. Ayon sa ahensya, kasalukuyan ang pagsasagawa ng forensic analysis upang matukoy ang pinagmulan ng insidente at makilala na rin ang mga nasa likod ng banta. Tiniyak naman ng DICT na mahaharap sa kaukulang parusa at kasong legal ang mga salarin sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175. Samantala, hindi pa rin inaalis hanggang ngayong araw, June 11, ang police deployment sa labas ng Senado at bukod sa mga tauhan ng Philippine National Police, nakahanda na rin ang metal barrier sa palibot ng lugar. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin, hindi ipinagsasawalang bahala ng NCRPO ang impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI ukol sa banta sa seguridad sa institusyon. We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo. Ayon sa NCRPO Chief, handa silang mag-deploy ng karagdagang mga tauhan kung kakailanganin sa lugar dahil may mga pulis naman sila na handang ilipat bilang backup. Of course, hindi natin sinasawalang bahala yung mga ganung report. And with that report, nag-adjust tayo ng deployment natin. Mas maganda po yung palagi tayong nakahanda kaysa yung bigla tayong mabubulagan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.